active living at its best here in a Vidalands project here in Vermosa. So bago ko ipakita sa inyo yung mga model houses, so samahan nyo ako for a drive-thru para makita ninyo yung kagandahan ng community. So ngayon, samahan nyo ako sa drive-by para makita ninyo yung access papunta sa Parkling Settings Vermosa, para makita nyo yung project area niya and yung location niya. So yung Vermosa is a 700-hectare community by Ayala Land. So currently, ang mga may construction and buildings is yung phase 1 pa lang. And actually dito sa left, so dyan ilalagay yung phase 2 ng Vermosa. Kumbaga sobrang laking community siya here sa Cavite. And actually, it covers yung area ng Imus and Dasma. And ito rin yung pinaka-fast developing community along here sa Danghari and dito sa south. Yeah, so on your left, yan yung Ayala Malls. And actually, 4-hectare mall siya. Ganun siya kalaki. And of course, with the concept of Ayala Land, marami siyang open spaces. So perfect yung Vermosa, especially if yung lifestyle mo is very active. Kasi yung Vermosa itself is biker friendly and maganda rin siya if mahilig ka mag-jog, mag-run kasi sobrang open yung space niya. And actually, every morning or afternoon, maraming mga tao ang pupunta dito just to have that experience din. Ayan. So ngayon, papasok tayo sa pinaka-main entry ng Vermosa, which is along Danghari lang din. And connected siya sa Metro Manila through Calax, Cavitex, SLEX, MCX. So ganun siya ka-strategically located since may mga different access point ka na pwedeng daanan papunta sa metro cities. And dito sa left, nandito naman yung Landers Vermosa na recently lang kaka-open. And katabi niya lang din yung Ayala Malls Vermosa. And on your right, dito natin makikita yung Vermosa Sports Hub. So currently, meron diyang football field na oval track. We have an Olympic-sized pool. And yung mga athletes natin, specifically dyan din, may partnership dyan sa Vermosa Sports Hub, si EJ Obien, yung ating national pole vaulter. So dyan yung ano niya. Yan. So going straight na tayo sa mismong village. Pero yung access dito sa left, so dito makikita yung dito papunta yung sa De La Salle Zobel, Vermosa Campus. And of course, nandiyan din yung currently na ongoing development which is yung Campus Town. So sa Campus Town, ang concept noon, ilalagay doon ay mga institution, commercial buildings, para tumaas yung value ng mga properties dito and of course to give convenience din sa mga residents inside Vermosa. So on your right, yan yung oval track and nandiyan din yung football field. So from time to time, actually marami gumagamit dyan and marami nag-training ng mga athletes natin. And on your left, itong idle land na to, so these are dedicated for commercial establishment. So imagine niyo na lang as an investor or homeowner, once na nagtayuan na dito ng mga commercial buildings, imagine na lang kung gaano nakataas yung magiging value ng property here in Vermosa. So going straight tayo, no? So unlike kasi before with the previous developments ng Ayala, so dito talaga, sinegregate talaga nila yung areas for residential and commercial buildings. So para at least merong privacy and at the same time accessibility and of course, yung convenience din ng mga nakatira dito sa loob. And dito, we're going to enter yung sa residential areas na here inside Vermosa. So if mapapansin niyo, hindi siya ganun kalayo unlike other estates. And malapit lang siya sa main road. Actually, approximately around 3 kilometers, mga around 5 minutes drive lang siya from the village itself papunta sa pinaka-main road, which is yung Danghari. And another thing, no, if makita ninyo is malinis yung mga electrical post natin. Kasi yung ginawa dito ng Ayala is yung mga wires natin is nasa underground siya. So if makita ninyo, malinis siya tingnan and mas maaliwalas. So makita ninyo, no, from the main entrance of Vermosa papunta dito, sobrang bilis lang. Kasi kumbaga, hindi siya ganun kalayo. So very accessible siya. So on your left, so yan yung Parkling Settings Vermosa, which is makikita ninyo
currently ongoing yung construction, and I think kakagawa lang recently. So may mga road networks na rin. Ayan, so makikita nyo, pupuntahan naman natin siya, papakita natin siya later, no? Ayan, so ito yung pinaka-entrance for Avida Vera. So yan, makikita ninyo is papatapos na yung guardhouse ng Park Lane Settings Formosa. So ngayon, pasok tayo sa village ng Avida Vera para makita ninyo kung ano ba yung community ang nasa loob. So upon entering, so yun yung makikita ninyo ng mga existing na mga house and lots natin. Then actually marami na mga nang-move in dito. Then if mapapansin ninyo, so may mga houses din dito na naka-modify na, naglagay din sila ng fence. So later, i-discuss ko sa inyo kung ano ba yung mga certain specifications if gusto ninyo magkaroon ng add-on or customization sa houses ninyo. So if makita nyo, all houses here are single detached. So meaning, malawak yung outside space niyo from your house mismo. May mga setback siya. And of course, we have yung village amenities and clubhouses. So ngayon, papunta na tayo sa model house natin currently here in Avida Vera Settings Formosa. Pero yung mga house models natin actually are similar lang naman sa itatayo in Park Lane Settings. So ngayon, I'll show you our model house here in Avida Vermosa. So our house model, yung theme niya is modern contemporary and it's a single detached house and lot. So if mapapansin niyo, meron siyang bukod na pedestrian walkway from the main road para sa mga cars itself. And yung lot area ninyo, hindi kasama ang pedestrian, kundi after siya. So dito magsa-start yung property line. And sa deliverables naman, hindi kasama yung mga stones natin for this. Pero if makita ninyo, ganito yung pwede maging itsura ng houses ninyo. And in terms sa mga fences natin, ang maximum height naman is 2 meters. So 1 meter for the concrete and 1 meter for the grill. So yun yung maximum height natin para at least pag pumasok ka ng village, kumbaga very open pa rin siya. So ngayon, if makikita ninyo, so kasyang-kasya dito yung 2 carports. Pero you have the option to do that. Pero if gusto ninyo i-maximize yung lot area ninyo, so may option kayo actually to customize or i-expand yung floor area para mas lumaking bedrooms ninyo or yung living area. So ngayon punta tayo sa likod. So by the way pala, yung minimum setbacks natin are 2 meters sa side, 2 meters sa rear, and 3 meters sa front. So it will vary na lang depende sa lot area na mapipili ninyo. And of course, sa back of the house, so dito pwede nating ilagay yung mga dirty kitchen natin or kung malaki yung lot area na kuha ninyo, so pwede nyo siyang lagyan ng ganitong klaseng landscape. So actually, based sa mga nakikita namin na Avida villages, most property owners, hindi nila masyado pinaprioritize yung mga fences kasi naalam nila na very safe yung community. Ayan. Yeah, so ang ginagawa ng iba actually is parang ganito, ginagawa nilang landscape yung mga fences nila para mas more aesthetic. Ngayon naman in terms ng mga some materials ng house na gusto ko i-mention, so yung sa roofings natin, no? So ang ginagamit dyan are stone-coated na galvanized iron na roofing. So meaning, hindi siya masyadong kailangan i-maintain and at the same time, nandun din yung aesthetic appeal. And of course, we have yung sa stone cladding. So yan naman, this is mainly for aesthetic appeal and hindi mataas yung maintenance niya. So very efficient siya and of course, very practical. So ngayon naman, pupunta tayo sa loob ng bahay. Welcome inside our Macy house model. So pagpasok ninyo, what you'll observe na meron siyang open floor layout. And we have the living area here and we have the dining area. So ang maganda with an open floor layout, maganda yung ventilation niya. And if mapapansin niyo, marami din tayong mga inallocate na windows. So maraming natural light na pumapasok. And another thing I want to mention, no, is aside from the main door, is we have 2 access doors. One from the back and of course, one from the side. So yung sa side natin, it is a huge glass sliding door para at least mag-serve din siya as a kind of a window na nag-a-attract din ng mga natural light. And ang maganda with this, since ito yung mga allocation natin, na once i-open natin siya,
na maganda yung maging airflow na pumapasok sa bahay, which means maganda yung magiging ventilation niya. And ang deliverable na to is wala lang tayong mga gamit and yung mga cabinets, pero meron na tayong mga basic finishes. Mga finishes na move-in ready na siya pag lilipat ka na sa bahay mo inside this Macy House model. And another theme na ginawa dito ng Avida is to make sure na walang nasasayang na space. So lahat ng space is na ma-maximize. Pero I want to show you kung ano ba yung ginawang interior design ng Avida for this one. So dito, makita nyo, dito yung sa kitchen area natin. And ang hindi kasama for our kitchen area is itong mga gas stove and yung sa range hood. Pero meron na tayong deliverable na kitchen countertop and yung sa kitchen cabinets natin. And of course, may sink na din siya. And dito sa side, for our living area, so ito naman, no, kumbaga, ano na siya, kumbaga, unified na yung open floor layout natin. So, minamaximize lahat ng space. Like, for example, on this part of the house, so naglagay tayo ng mga additional desks and cabinets, and naglagay din ng storage sa ilalim ng stairs natin. So, walang nasasayang na space, and perfect talaga itong bahay na to para sa mga family, especially if active yung lifestyle ninyo. So, this is the perfect place, knowing na sobrang ganda din ng community kung saan located itong Park Lane Settings, Vermosa. So ngayon, samahan nyo ako sa taas para makita ninyo yung mga bedrooms natin. So pag-akyat natin, makikita natin yung common toilet and bath here sa second floor. And pagpasok dito, dito yung first bedroom natin. So this is a corner bedroom, no? And yung theme niya talaga, actually yung first 2 bedrooms natin are para sa mga kids niyo. Para ma-visualize niyo yung idea ng interior pag lumipat kayo dito as a growing or starting family. Pero if makita nyo, na-maximize talaga yung space niya is we have yung cabinets pa din and we have yung desk para if gusto niyo mag-study or gusto niyo magbasa. So pagpasok sa second bedroom, so yung interior pa rin na ginawa on this one is para sa kids, pero this time, yung theme niya is para sa mga boys. So pag may mga anak kayo na boy, ganito yung idea na pwede nyo gawing interior for his bedroom. And of course, may mga desk na rin siya. And medyo iba lang yung theme na ginawa niya compared to the first bedroom. Pero at the same time, maximize pa din yung space niya. Finally, pasok tayo sa master bedroom. Sa master bedroom, pinapakita dito kung gaano ba yung kalaki yung size ng bed na pwede nyo ilagay. And at the same time, nandito na rin yung provision natin for your wardrobe. Pero it's up to you kung anong design yung gusto mong ilagay in your master bedroom. So kung ikaw ay starting family na gusto mo na secured, meron kang peace of mind, and at the same time, very convenient and accessible, itong house and lot na to ang perfect para sa'yo. And of course, kung gusto mo i-secure ang pinaka-affordable house and lot here in Vermosa by Ayala Land, ba't ka pa maghahanap sa iba? Let's summarize kung ano ba yung mga na-tour ko sa inyo na property. So, Macy House model is a 3-bedroom, 2 toilet and bath with a floor area of 67 square meter and a minimum lot area of 128 square meter. So, it is a single detached property na merong theme of modern contemporary. So, you can actually secure the most affordable house and lot here in Vermosa with a minimum down payment of 0 pesos. No down payment required. So if you want to know more about this property, sample competition, or kung gusto mo mag-schedule ng site viewing, you can reach me through my socials. Or you can contact me through 0915-422-3612. And thank you for joining me today. And again, this is Arjun, making real estate simple.